Hello guys, magandang araw sa inyo. So for this video naman po, magsasagot ulit tayo ng tanong galing sa comment section sa YouTube sa mga previous video. Yan, papakita ko sa screen. So yun nga, tanong siya kung gumagamit daw ba ako ng power meter. Siyempre hindi, dahil wala akong pambili ng power meter kasi napaka-expensive nun. Then kung ano daw, kung hindi daw issue yung budget, bibili daw ako ng power meter kasi ano daw yun, maganda raw yung power meter sa mga nag-ensayo, yung mga serious na mga nagtitraining, tsaka kumakarera, no? Especially sa mga nagpa-time trial. Yan yung itatopic natin for today, no? Share ko lang yung tingin ko kung ano yung power meter. Kasi yung power meter, yan yung modern device na ginagamit ngayon sa cycling, sa training, at saka sa racing. Yan, ang ano yan nagre-read mismo yan, ang nire-read mismo niyan yung mismong power na kung gaano kalakas pumadyak. So true true watts. Yan, watts ang measurement na ginagamit sa power. Kung sa speedometer, it's either na kilometers per hour or miles per hour. Sa heart rate monitor naman ay beats per minute. Yun nga, sa power meter ay watts. Yan yung sa power meter pagkaalam ko. Tapos yung mga iba't ibang variants ng power meter, based sa alam ko, no? Paki-comment na lang kung meron akong mali. Ang pagkaalam ko, yung pinaka-common, yung crank-based na power meter. Then yung alam ko, yung mga old school na power meter, yung mga hub-based na power meter. Yung iba naman pedal-based. Tapos may yung katimit ko dati sa cycling team dati, meron yata siyang air-based na power meter. Parang first time lang ako nakarinig doon dati, no? Year 2013 o 2014. Pero pagkala ko yun yung least accurate na maano mo sa power sa hangin, no? Yan. Yun yung mga common, no? Sa hub-based power meter, crank-based, pedal-based. Yan, yun yung mga common. Yan, so importante ba yung power meter sa mga seryosong nag-iensayo? Siyempre, importante 'yan. Lalo sa mga nagta-time trial. Pagka alam ko kasi, ako kasi hindi pa ako gumagamit minsan ng power meter kasi wala akong pambili, no? Pagka alam ko kasi pag may power meter ka na, hindi ka na sa speed titingin. Ang titingnan mo na diyan yung power, yung watts. Yan. Lalo na kunwari, if ever lang na meron akong power meter noon nung nagko-compete ako sa time trial. Kasi mahirap kasing mag-pacing sa mga lugar o sa mga race venue, mga sinalihan ko dati na hindi ako familiar. Yan, kasi 'di ba dati nung sumasali ako ng time trial, ang ensayo ko lang ay downgrade na. Siyempre yung mga sasalihan kong mga ibang venue, ibang-iba yun. Iba yung gradient, iba yung iba yung distance sa isang lap. Kasi sa downgrade na 4.1 lang compared dun sa Clark. Sa Clark dati, 20 km sa isang ikot. Yan. So, yun nga, iba-iba rin yung elevation. So, para sa akin, very, very important yung power meter na yan. Kasi if ever lang na meron ako nung time na yon, magbe-base na lang ako dun sa power na i-deliver ko kasi mas accurate yun kaysa dun sa speed kasi iba naman yung speed na kailangan mo dun sa race venue hindi katulad dun sa local bike loop kung saan ako nag-ensayo. Yun sana yun sana ang gagawin ko kung if ever na may power meter ako. Kaso nga lang hindi ko kasi kaya bumili. Hindi ko kasi kaya bumili ng power meter kasi sa mga di pa nakakaalam, kasi yung presyuhan ng power meter, ang pinakamura pagkatanda ko mga 15,000. Mga crank-based power meter. Mga under 20K. Yan. Ang problema kasi sa crank-based power meter, para sa setup ng bisikleta ko, kasi pagkaalam ko yung crank-based na power meter, para lang yun sa pang road bike at saka time trial bike. Yung iba nga yata pang gravel bike, no? Kasi yung spindle nun, yung spindle kasi ng mga crank-based na power meter, maiikli. Sa MTB kasi, yung Q factor malapad, mahaba. Kaya hindi magiging compatible. Yan. So hindi pwede sa
I-correct ninyo, comment ninyo kasi wala naman ako masyadong ano sa power meter, no. Pero sa base sa knowledge ko, yung yung mga crack base na power meter, pagkaalam ko walang pang MTB, puro pang road bike at saka time trial bike at saka siguro pang gravel, no. Yung hub base na power meter, old school na yun eh. Hindi ko alam kung meron pa yun. Baka nga wala na ngayon yun eh. Tsaka pagkaalam ko pang road bike din yun eh. Hindi pang MTB. Pang road bike tsaka pang time trial bike. Yun ang alam ko dun sa hub base power meter. So ang alam ko lang na po pwede dito sa rigid MTB ko ay pedal based. Yan, pedal based power meter. Nung sumasali pa ako ng event, nakakatingin ako ng mga power meter. Yung isa lang yung nakita kong dati nung panahon na yun, yung Garmin. Yung Garmin na Vectra yata yun na pedal based power meter. Nakita ko yun dati sa Alabang, sa cycling zone. Naghahalaga dati nung year 2013, naghahalaga yun ng 47,000. So, kung meron pang ganong klaseng pedal-based na power meter ng Garmin, ano na yun, ngayon 2026 na, for inflation na, so di ko alam kung gaano kalaki itinaas nun. Pero malamang sa malamang, mas mahal na yun. Then, ang bago lumabas ngayon, yung Majin na pedal-based power meter, which is na yan yung budget version ng pedal-based power meter sa pagkaalam ko. Hindi ko alam kung meron pa ibang brand, no. Pero alam ko power meter na budget ng ng Majin. Sinasabi nilang mura na daw 'yon para sa pedal-based power meter. Agree naman ako doon. Mura na ba na 'yon compare dun sa Garmin, kaso nga lang kasi ang presyo ng pedal-based na Garmin Majin, pagkalo ko sa Shopee, nasa mahigit 28,000. 28,000. So sa financial status ko ngayon, malabong ako makabili ng ganong klaseng power meter. Although na gustong gusto ko yung power meter na yun kasi matagal ko nang gustong malaman yung average power ko. Kasi yung pinopost ko sa Strava, sobrang taas naman kasi yung binibigay na average power, sobrang taas. Hindi ko alam, yun nga, nagtatanong kasi, nagtataka yung iba, nakita sa post ko, sobrang taas. Wala naman ako magagawa doon kasi, ang pagkaalam ko, yung estimated power na binibigay ng Strava application na mobile, galing yun sa timbang ng bike ko, at saka galing sa body weight ko. Yun yung tinatawag, yung pag kinombine mo yung rider weight at saka yung weight ng bisikleta, ang tawag doon system weight. Yan. Tapos siguro kino-compute na yung siguro kino-compute din doon based na sa grade, hindi ko alam eh. Basta binibase yun doon sa sa weight ng bike tsaka yung weight ng katawan ko, yung system weight. Lumalabas sobrang taas. Kaya akala nila yun na yung power ko mismo, hindi sobrang taas, sigurado hindi yun eh. Yan. Pero may nagsasabi sa akin dati, kasi may mga sumusunod sa akin dati sa downrange na naka-power meter. May kausap akong foreigner dati. Ang tansya niya sa power ko, nung 2017 pa yun o 2018, yun yung mga peak condition ko nung sumasali pa ako ng events nun eh. Ang tansya daw niya, mga about 300 watts ang average power ko. Yan ang estimation niya. Hindi ko sinasabi na ganun talaga yung sa akin. Pero yan ang estimation lang niya. Yan. Kaya gusto ko rin, yan, sa totoo lang, lalo sa nagtanong sa akin, gusto ko rin magkaroon ng power meter. Lalo na ngayon dyan sa Vermosa, kahit na hindi na ako nagko-compete. Kasi kahit na hindi kasi ako nagko-compete, parang passion ko na kasing individual time trialing. Kasi sa ginagawa ko, kahit na hindi ako nagko-compete, since na parang meron akong motivating factor na ginagamit ko sa pagbabike, tumatagal yung yan yung isa sa mga dahilan ko kung bakit tumatagal ako sa pagbabike. Yan yung aking parang motivation para tumagal na. Tapos din syempre sa pagbabike, may benefits sa kalusugan, sa health, yan. Yan yung mga motivation ko kung bakit tumatagal ako sa pagbabike. Yan. So,
Mm, kung may budget ba ako, kung meron, kung unlimited yung budget ko, kung if ever na, umasenso ako sa buhay, sobrang, kung baga, mayaman ako, definitely, bibili ako ng power meter. Yan, definitely para sa akin lang naman. Gusto ko ng power meter. Wala nga lang kung, pero ang reality kasi, ang reality kasi ngayon, malabo-malabo. Ni ano nga, ni pang nung yung dream bike ko nga na time trial bike, wala akong pambili, power meter pa. Yan. Pero gusto ko ng power meter. Kasi isa pang benefits na meron akong power meter, dagdag dagdag content sa YouTube channel ko. Kasi sa mga nanonood ng GCN, yung kinukumpara nila kung ano yung mas mabilis na bisikleta at the same power output sa GCN. Yun sana ang gagawin kong content. Kunwari, may magpapahiram sa akin ng gravel bike. Yan, papahiram sa akin yung gravel bike. Ita-time trial natin siguro sa Vermosa ng isang ikot o dalawang ikot. Titingnan natin kung sino mas mabilis, kung yung gravel bike ba o itong rigid MTB ko, yung mga ganong content. At the same power output, for example, kahit mga 200 watts, ganyan. Sino yung mabilis na dalawa at the same power output na 200 watts average power. Parang ganun yung magiging content ko sana. Tapos kung ano yung magiging ano ba yung mas mabilis na position, naka-drop bar ba o aero bar. Yan, magandang rin yun, magandang content din yun sa aking YouTube channel. Yan. Yun nga, may mga gagawin ako pag if ever lang naman na may budget akong makabili ng power meter. Pero sa ngayon, malabong-malabo ako makabili. Hindi ko talaga kaya kasi yung halagang 28,000 na yun. Halos 2 buwan na yun na sweldo. Halos 2 buwan kasi na sweldo yun pag minimum wager ka Yan. Ang makakabili lang yan, mga power meter din, yung mga sumusweldo siguro ng mga 100,000 kada buwan, mga 150,000 kada buwan. Yan yung siguro sa tingin ko mga tao makakabili ng power meter. Yan. Sadly, gusto ko, kaso wala akong budget. Pero kung meron akong unlimited budget, definitely bibili ako ng power meter. Yan, kasi nga, passion ko kasi mag-time trialing kahit na hindi na ako sumasali ng event. Yan, so nasagot ko na yung tanong ni Idol. So hanggang dito na. So maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.